Aquino, yung Tulfo, di ba? Yung isa dyan sa mga hinduropot na yan, biglang lumitaw sa radyo noon, nandun pa ako sa kabilang himpilan. Kukwento ko sa inyo, mga kaibigan. Sabi sa akin ng mga showbiz writer na nakasalubong ko minsan, "Oy, sir, narinig namin napanood namin, binabanatan ka ni Tulupong." Ha? Bakit ka ako? Ano ka ako? Sabi. Ang sabi, sinisiraan mo raw si Brad Ely. Ano pa ka ako? Sabi, kung matapang ka raw, pumunta ka raw dun sa studio niya. Kung ako raw matapang. Sumagot ako sa programa ko nung kinagabihan. Baka ako may nagsasalita dyan, hindi pa nga pinangangalanan, Tulupong lang Yung si Tulupong. Sabi raw ay sinisiraan ko siya at si Bad Ely. Yun ang sabi niya di ba? Sinagot ko. Ang paninira ay ginagawa yan laban sa taong merong mabuting reputasyon. Pangalawa, ang paninira ay wala kang pinanghahawakang dokumento. Di ngayon, maliwanag na. Alin doon ang ginawa ko? Di ba? At saka bakit mo ka ako isinasama sarili mo? Hindi naman kita kilala Di ba? Ngayon, doon sa sinasabi mong hamon na ako pumunta dyan, ang sabi ko, hindi ho ako matapang Takot nga ho ako yun po ang sabi ko. Ngayon, balikan natin yung sinasabi mong sinisiraan ko kayo. Ni hindi kita kilala ni hindi kita nabanggit kahit kailanman ano sabi ko? Di ba? Una, may reputasyon. Bakit? Ano ba reputasyon mo? Ang sama ng reputasyon ninyo, di ba? Ginagawa ninyong pabilibin ng tao kahit na hindi namang totoo yung mga pinagsasasabi ninyo at hindi dapat ginagawa yan ng mga media practitioner sapagkat hindi ka naman judge para humatol, hindi ka rin piskal at hindi ka rin pulis, di ba? Ikaw ay nasa media. Bakit gusto mong ikaw ang maging media tapos pulis ka rin, piskal ka pa, judge ka pa? Lahat na nandun sa programa ninyo Hindi naman ganyan ang media pinayagan lang kayo nakapagtataka yan kasi dyan sumisikat, di ba? Akala ng mga tao, ang tapang nito. Yun. Kaya ako sinasabi ko sa inyo, yung sa mga nagsasabing ako matapang, hindi ho ako matapang. Yun ang dapat ninyong maintindihan. Yung pagsasabi ng totoo, hindi ho katapangan yun. Yung pagsasabi ng totoo, yan ay tungkulin nating mga nilalang. Ngayon, patutunayan ko sa iyo, unang-una, wala ka naman reputasyon. Sino ka ba? Di ba? Ano yung reputasyon nyo yan? Pangalawa, walang basihan. Pinlay ko ho Andito pa yung tape sa akin pag kinakailangan, paririnig ko sa inyo Kako, ikaw, pinakawala kang kwentang tao sa balat ng lupa. Bakit? Kasi yung pinagtatanggol mo, na sinasabi mong sinisiraan ko, minumura niyan yung kapatid mo. Hindi ba walang hiya ka? Ba't nandiyan ka ngayon? Paano nakikinabang kayo? Di ba? Nagpo-programa sila doon sa himpilan nun. Doon siya nagpo-programa sa himpilan ni Bad Ely. Dati. Eto ngayon ang ebidensya. Patutunayan kung ikaw walang hiya. Sa dilang walang hiya. Pinlay ko yung recording na minumura ni Bad Ely yung kapatid niya. Sabi ni Bad Ely, gago, tarantado,
Walang tulpo-tulpo sa akin, ha? Yun, pinagmumura. Mga kaibigan, alam nyo ba nangyari? Tumawag doon sa may-ari ng istasyon para pigilan ako, mga kaibigan. Sipin mo, bumaba na tapos i-impluensyahan yung yung himpilan. Ha? Di ba walang hiya talaga? Ha? Babanat-banat Tapos di naman pala tatagal. Di ba? Hindi ko naman siya kilala Alam niyo, ginawa ko, may kolum ako sa dyaryo, mga kaibigan. Ano yan nananantya. Inilabas ko lahat ng smuggler na konektado sa kanila. Lahat ng pangalan o ilan sa smuggler, sa customs. Naloko kayong lahat na bumoto dyan. Ngayon, isang beses, tumawag pa ulit yon. Ano sabi? Kika Jeriap. Sino ba pinagmamalaki niyan? Wala naman akong pinagmamalaki. Sila lang naman ang mahilig mag-name dropping Di ba? Ako ba may pinagmalaki? Kung meron ako na ikukwento rito, kwento na lang yun. Matagal ng panahon na nangyari. Hindi ba? At hindi ko kailanmang ginamit ang sinuman para mag-name dropping ako o kaya dahil hindi naman ako nananakot na kamukha nila. Di ba? Kaya isa yan sa mga ehemplo, masamang ehemplo, kung bakit dumami walang hiya ngayon Akala nila tama yung ginagawa ng mga yan. Tatawag sa isang public official, i-interviewin para hiyain. Di ba? At takutin. Akala mo sila na yung pinakamakapangyarihan sa buong Pilipinas. Lalo-lalo na nung kauupo niyang si Digongyo, di ba? Akala mo kung sino mga magsipag-asta, di ba? Doon nga lang sa istasyon nila, sa istasyon ng gobyerno ang daming nagkukwento sa akin doon Ano kinukwento nila? Akala mo raw kung sino yung mga yan. Minumura yung mga empleyado ron, mga broadcaster, kung sino-sino, mga technician, kahit mga station manager, samantalang nagpo-programa lang sila ron. Wala naman silang posisyon doon. At kung dumating daw, sangkaterba mga bodyguard na akala mo, papatayin ng tao, mga kaibigan, laging may papatayin. Yan ang mga asta. Hindi ba ilang beses na silang nasupalpal yung mga pumalag sa kanila? Halimbawa, yung general na retired na naka-assign sa isang agency ng gobyerno, di ba? Kung ano pinagsasabi nung isa? Sino ba kayo? Superman ba kayo? Na lumagpak sa lupa? At ang kapangyarihan ninyo, daigang lahat ng kapangyarihan sa gobyerno?